Ipinapakita ko sa inyo ang resulta ng malapit ang pagtatanim at sunod-sunod na pagtatanim sa isang taniman na may sukat na 1.5 metro ang lapad o 5 talampakan 5 metro ang haba, 16 na talampakan. Itong taniman na ito ngayong taon, 2022, nasa kalagitnaan na tayo noong Oktubre. Ang isang taniman na ito ay nakapagbigay na ng 82 kilo ng ani, higit 180 libra na iyon. Marami pang darating dahil magpapatuloy ang pag-aani ng 6 na linggo o higit pa hanggang taglamig. Bahagi ito ng pagsubok na taniman ko rito. Kaya ito ang tanimang hindi hinuhukay na inihahambing ko ang mga resulta sa hinukay na taniman. Minsan ko lang babanggitin ang paghahambing ng paglago, pero ang gusto ko talagang bigyang diin ay kung paano ka makakapagtanim ng maraming gulay ng magkakalapit at sunod-sunod. At bahagi niyan ay dahil ito ay no-dig, na ibig sabihin ay malusog ang lupa, mahusay ang pagpapanatili ng pagkamayabong ng lupa. Itong taniman na ito ay hindi na nilagyan ng dagdag na compost mula nung naglagay kami ng 2 kritilya ng compost dito noong Disyembre. Kaya isang beses lang sa isang taon kami naglalagay ng compost sa ibabaw. Iyan na ang pagbibigay ng sustansya sa buong taon. At para sa mga sunod-sunod na pagtatanim na ginawa mula Mayo, tapos Hunyo at Hulyo karamihan, at paminsan-minsan sa Agosto at Setyembre, hindi na kami naglalagay ng dagdag na compost at hindi rin ako gumagamit ng anumang pataba o abono. Kaya napakasimple lang nito at ang layunin ay hikayatin ang buhay sa lupa, na gawin ang trabaho, magbigay ng sustansya at tamang halamigmig. Pero nagdidilig pa rin kami. Paminsan, napakatuyo ng panahon dito. Katamtaman at pandagat ng klima dito sa Limamput, isa hilaga, pero ngayong taon ay naranasan namin ang mas mainit at sobrang tuyong tag-init. Kaya nagdidilig kami at talagang may epekto yon. Pero ang lupa na hindi hinuhukay ay mahusay magpanatili ng halumigmig. Kaya magsisimula na ako dito sa dulo at ipapakita ko sa inyo sunod-sunod ang bawat tanim. Sasabihin ko kung kailan ito itinanim, ano ang nauna dito, at mag-aani rin ako ng kaunti para mabigyan kayo ng idea kung paano ito nangyayari. Kaya tinatayang inayos ko ito sa mga hanay na may pagitan na 30 cm, 12 pugada ang layo sa isa't isa. Halimbawa, noong ika-11 ng Hunyo, 4 na buwan na ang nakalipas, nagtanim ako ng parsnip at naglipat ng kinsay na 6 na linggong gulang noon. Noong Agosto 24, naglipat tanim ako ng endive na minsan na naming napitas. At makalipas ng 2 linggo, naglipat tanim naman ako ng arugula. Tinupunan ko lang ang puwang kapag lumilitaw ito. Dito, may 3 hanay ng litsugas na inani naming dahon-dahon sa loob ng 12 linggo ngayong tagsibol at nakakuha kami ng 13 kilo ng litsugas mula roon. Kaya maputol tayo ng kinsay, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ko mag-ani at kung paano ko nililinis pagkatapos ng anihan. Tutubo ang kinsay mula sa mga ugat kapag sobrang naiwan mo. Pinuputol ko lang sa ilalim ng tangkay ng kinsay para matanggal ang sapat na ugat at hindi na tumubo muli. Iniiwan ko ang mga ugat na yon. Sa nodig na pag-ani, iniiwan ko hanggat maari ang maraming ugat sa lupa. At pagkatapos, puputulin ko ang sobrang bahagi, yung pinakaibaba. At ibig sabihin nito, pwede ko nang tanggalin ang mga matatandang dahon na ito na nagkakaroon na ng kaunting sakit na tinatawag na septoria. At normal lang ito para sa celery na kasing tanda nito. Karamihan ng natitira ngayon ay maganda pa. Ayan, may maganda kang celery na magagamit pati dahon nito. Nabibigay ito ng konting espasyo para makita mo ang mga parsnip. At interesado ako dito dahil hindi pa ako nakakapitas ng isaat. Hirap silang ngayong tag-init dahil masyado silang malapit sa dahlia na ito. Magandang bulaklak pero malakas ito sa tubig. At madalas namin didiligan ang bahaging ito dahil kung hindi, sa tingin ko, magiging maliit ang mga parsnip na ito. Sige, kumuha tayo rito ng medyo mas malaki siguro. Grabe, hindi. Masyadong maliliit sila kaya di ko na ginamit itong pala. Medyo nakakadismaya. Medyo mas mahaba yon. Ayan na nga. Ganyan ang resulta kapag huli at sa tuyong lupa nagtanim ng parsnips. Pero sigurado akong masarap pa rin sila kahit kaunti lang. Sige, sunod naman. Endive. Ito ay isang uri ng endive na tinatawag na scarrow na mas malaki at hindi kulot ang mga dahon. At ganito ko sila inani. At sa totoo lang, may higit 1 kilo ng mga dahon sa mga halamang ito, 10 araw lang ang nakalipas. At nag-ani ako ng 2. Ganitong laki. Iyan ang dahon 7, dahon 8, dahon 9. Halos 1 dahon kada araw.
Ganyang karami ang nadagdag na ani sa loob ng 10 araw sa unang kalahati ng Oktubre. Kahanga-hanga, ang endive ay maganda para sa anihan ng taglagas, kaya mainam ito para sa sunod-sunod na pagtatanim dahil maari mo itong ihasik. Inihasik ito noong huling Hulyo at inilipat noong Agosto 24, kaya medyo huli na sa taon. Ang mga ito ang sumunod sa beetroot. Sa totoo lang, may 8 kilo kami ng beetroot dito. At nagkaroon din kami ng mga karot at haras. Hindi ako nagpapalit-palit ng pananim dahil sa Nordic, healthy at matibay ang lupa, kaya hindi ko na ito pinoproblema. Kaya mas malaya ka magtanim ng gusto mo sa tamang panahon. Salad rocket dito. Minsan pa lang namin na ang panlabas na dahon kaya hindi ako gumagamit ng kutsilyo. Ang regular na pag-aani ng mga panlabas na dahon ay nagpapabilis sa muling pagtubo ng halaman. Mga 2 linggo na mula nang anihin namin ito nung ganito pa lang ang laki nito. Kaya muli, sa panahong ito ng taon, makikita mo na tuloy-tuloy ang magandang ani mula sa isang halamang 5 linggo pa lang nakatanim sa lupa sa puntong ito. Kamakailan, nagtanim kami ng chervil sa kurso para ipakita ang tamang pagtatanim. Sa palagay ko, hindi yun naabot bago magtaglamig. Kung nais mong palipasin ang taglamig ng halamang gamot, maganda ang chervil at pwede mo itong ilipat tanim kahit sa huling Setyembre. Itong magandang kale ay itinanim sa pagitan ng mga sibuyas. Sa magkabilang gilid, may hilera akong sibuyas na sabay itinanim noong Pebrero at nasa lupa mula kalagitnaan ng Marso. Inani ng Hulyo, katapusan ng Hulyo at bago yon, 3 linggo bago iyon, nagtanim ako ng 5 kale. Sa una, di mo makikita ang kale. Pwede mong gawin yun. Tawag ay interplanting. Nung itinanim ko ito, maliit pa sila. Kaya hindi kailangan ng maraming espasyo o tubig di tulad na yon. Kaya pag inani na ang sibuyas. At bigla silang nagkaroon ng espasyo para lumaki at ganoon nga ang nangyari. Tinanggal namin ang mga unang dahon na nagkasakit, gaya ng madalas mangyari sa brassica tuwing tag-init. Ngayon, nag-aani kami sa pagtanggal ng mga dahon sa ibaba, kagaya nito. At paunti-unti lang naming inaalis ang mga dahon paakyat sa tangkay at patuloy silang tumutubo mula sa ibaba. Tutubo ang mga ito sa buong taglamig pero hindi masyadong marami. Kaya malamang matatapos namin ang kadamihan ng ane bandang Desyembre. Sakto lang ang espasyong meron ng mga ito para lumaki dahil may isang hanay dito ng sibuyas at dinagdagan ko pa ng kaunting espasyo bago ko inilipat tanim ang chicory. Dito noon ay chrysanthus talaga. Matatangkad na chrysanthus. Nagbigay ito ng 5 kilo ng bunga. Mainam itanim ang gisantes tuwing tagsibol at unang taginit, ngunit hindi sa taglagas. Sa taglagas, mas mainam ang chicory at haras. Kaya itong chicory ay kakaiba dahil gumagawa ito ng magagandang puso kapag maganda ang uri na tinatawag na 506 TT. Hindi ko alam kung naririnig mo ang tunog na yon. Medyo matigas ito. Kaya puputarin kong isa para ipakita sa inyo kung paano sila. Makikita nyo na natatanggal ang mga panlabas na dahon at makikita nyo na ang radikyo. Hiilahin ko muna ito kasi mas marami akong nakuha na ugat kaysa gusto ko. Kung iiwan mo, tutubo ulit. May iba okay lang, pero ako ayoko nun. Ayoko ng pagtubo ulit ng maliliit na piraso ng dahon. Nasa iyo yan. Kaya ilalagay ko na lang lahat sa compost at pinuputo ko na ang mga tumubo sa ilalim. At ipinapakita nito ang magandang chicory na ito na sa tingin ko ay may kaunting bakas ng slug siguro. Kung alisin ko pa ang isa pang dahon, makikita mo. Ang magandang chicory na ito. At kahanga-hanga ang aning ito dahil tumatagal kapag iniimbak. Hindi mo kailangan madaliin kainin ito. Pwede pa rin sa susunod na buwan o 2, lalo na kung gusto mo sa malamig na taglamig. Itinatanim mo sila tuwing Hulyo, kaya maganda ang sunod-sunod na ani. Hindi ko ito itinatanim sa tagsibol dahil madaling mamulaklak agad ang mga ito kapag ginawa mo yon. Kaya may ilang gulay na mas maganda talagang ihasik ng mas huli at itanim sa tag-init at isa pa ang haras doon. Inihasik ko ang mga bulb fennel na ito sa mga module sa greenhouse noong huling bahagi ng Hulyo. Nilipat ko sila dito noong huling bahagi ng Agosto at itinanim kahit wala ng espasyo dahil puno ng pipino at nagkalat ang mga ito. Inaani pa namin nun. Nakuha namin ng 9 kilo mula sa 2 halaman sa lugar kung nasaan ang lahat ng haras ngayon. Sumunod ang pipino sa repolyo, tingin ko tama yon. Nalilito na ako dahil ang daming nangyayari sa isang plot na ito.
At naisip ko, tama ba? Ilalagay ko ang mga pipino, tapos papatapos na sila at nakaka-powdery mildew na naayos lang naman. Patuloy pa rin silang namumungga. Normal lang na magkaroon sila ng mildew bandang huling bahagi ng Agosto o unang bahagi ng Setyembre at nagbibigay iyon ng kaunting espasyo. Itinanim ko ang mga punlang haras. At ngayon, ang haras hindi pa ganun katagal mula nang nawala ang mga pipino. Nag-upload ako ng maikling video tungkol sa paputol sa ilalim ng dalawang pipino, pag-angat sa kanila, at makikita mo na agad ang haras. Dahil nakabaon na ang mga ugat, nagawa na ito ngayong kalagitnaan ng Oktubre. Mga 6 na linggo na mula nang inalis ko ang mga pipino. At muli, gagawin ko ito. Pwede mong putulin ito ng malapit lang sa ibabaw. Pababa pa ako ng kuunti, papunta sa ugat para makuha ang ganoon karami ugat na nabubuo. Muli, tutubo ulit ito. Gusto kong iwan ang karamihan ng ugat sa lupa dahil pinapagyaman nito ang lupa. Sa paghuhukay, madalas hindi iniintindi ng iba kung paano nila ginagawa basta mahukay lahat. Sa nodig, gusto ko pang alagaan ang lupa at siguraduhing sapat ang nakuha sa halaman para hindi na tumubo. Pagkatapos, konting paggupit pa. Dito, may opsyon kong pumili kung ilang dahon sa ibaba ang aalisin. Madalas, isa lang ang tinatanggal ko. Sa totoo lang, ito ay palatandaan na handa ng anihin ang fennel kapag nakita mo ang ganitong klase na nangyayari, na may mga usbong sa gilid na lumalabas mula sa base. Ayan na, isa na namang ani. Ito ang meron tayo sa dulo ng parehong taniman. Habang lumilipat ako ng pwesto, naalala kong nakalimutan kong bunutin ang karot. Parang sugal ng paghasi ko ng karot noong Hunyo, 29, bago matakpan ng pepino. At ayan na sila ngayon. Gusto ko lang bunutin ang isa kasi di pa ako nakakaane at curious ako sa itsura nila. Hindi naman pala masama. Hindi man ito maraming pagkain, pero tumubo ito sa lilim ng pepino at halimbawa lang ng siksikan ng tanim. Hindi mo palagi makukuha ang pinakamalaking ani, pero mas marami kang makakain. Ang gaganda ng mga halamang ito, lalo na ang ansoy at Indian mustard, dahil mabilis at malaki silang lumaki. Naitanim sila noong Setyembre 6, kaya mga 5 o 6 na linggo na. Ito ay pangalawang ani na. Manghang, malasa, at masarap ihalo sa kinisang gulay. Halimbawa sila ng halamang, mas maganda ang tubo sa taglagas kaysa tagsibol. Kapag itinanim sa tagsibol, kaunti lang ang ani, tulad ng pak choy. Bago mamulaklak, kadalasang nasisira ito ng flea beetle na nadudulot ng maliliit na butas sa tahong ng brassica. Kaya ito ang mga itanim mo tulad ng salad rocket, pak choy, mizuna at mustasa mula Agosto hanggang unang bahagi ng Setyembre. Malalakas ang mga celeriac dito, pero hindi sila kasing laki kung hindi sila natakpan ng lilim ng mga patatas. Itinanim ko sila dito noong huling Mayo sa pagitan ng mga patatas, kung saan naroon ngayon ang mga leek at spinach na tumubo dyan. Kaya halos, walang espasyo ang celeria para lumaki kumbaga at masyado itong natabunan ng lilim. Dahil dito, pumagalang paglaki nito sa simula. Makikita mo maayos na silang lumaki. Iyan ang katamtamang laki ng celeriac. Magandang ani. Interesante ring ihambing sila, lalo na kung gaano sila kaliit kumpara sa lupang hinukay ko sa likod. Maraming tao ang nagsasabi na nahihirapan silang magpalaki ng celeriac. Naisip ko rin kung bahagi nga iyon ng dahilan. Alam mo, itigan mo lang ang paghuhukay. Sa paraang no-dig, palagi akong may pare-parehong resulta sa celeriac. Ani natin ang mga ito, siguro mga 1 buwan mula ngayon. Bumabagal sila, pero patuloy pa rin ang paglaki nila. Kalagitnaan ng Oktubre, banayad pa rin ang panahon. 17 sentigrado, mga nasa kalagitnaan 6 sa araw para sa 1 linggo o higit pa. Pinupuno talaga nila ito at lumalaki. Ang mga leek ay maaari pa ring lumaki ng husto. Makikita mo ito dahil ang mga dahon ay napakaganda at madilim na berde pa rin. Ibig sabihin, patuloy pa ring lumalaki ang halaman. Gayunpaman, maaari ka na magsimula mag-ani ng mga leek na yon. At ang ginagawa ko sa mga multi-zone na compole na nakikita mo dyan, nagtatanim kami ng 4 na boto kada cell sa karaniwan tuwing April. Inililipat sa paso sa huling bahagi ng Mayo at pinapalaking mabuti hanggang maging isang malaking compole ng mga leek na itinatanim pagkatapos ng mga patatas. Kaya itong bahagi ng lupa kung saan nakatanim ang mga leek ay nagbigay na ng 13 kilo ng patatas na Charlotte noong Hulyo. Sa sunod-sunod na pagtatanim, tandaan na karaniwan kang nagtatanim sa tuyong lupa dahil naubos ng naunang tanim ang tubig, lalo na kung kulang sa ulan. Sa kabuuan, nakita mo rito ang kahangahangang ani na pwede mong makuha kahit sa ganitong panahon.
Sa aking hardin, wala nang bakanting espasyo. Yung taniman sa likod na mukhang walang laman ay tinaniman ko na ng bawang nung nakarang linggo. Dati ding zucchini ang nandun. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Hindi kailanman kailangan ng lupa ng pahinga. Kasinungalingan yan kung maririnig mo man yan sa totoo lang. Galing yan sa mga taong hindi talaga naiintindihan kung paano ito gumagana sa tingin ko. Alam mo, ang lupa ay hindi katulad natin. Hindi ito natutulog sa gabi. Sa totoo lang, natutulog ito pag madilim. Pero hindi ibig sabihin na kailangan ito ng pahinga. Sa mga lugar na may 24 na oras na liwanag, tuloy-tuloy ang paglago ng lahat. Kaya kapag may liwanag na, ang lupa ay tumutubo. Kaya nitong tumubo at maganda yon para sa mga mikrobyo. Ang mga mikrobyo ang napapalakas ng paglago. Dito, sa nodig na paraang ito, hinahayaan mo lang mangyari lahat ng yon. Kaya tuloy-tuloy ka lang magtanim lang ng magtanim. Hindi mo na kailangan mag-alala sa papapalit-palit ng tanim. Ihanda mo lang ang mga pananim na ililipat. Magandang paraan ito para mapataas ang porsyento ng tagumpay mo sa sunod-sunod na pagtatanim at lalo pang magtagumpay. At maaari kang mapatuloy sa pag-aani sa buong panahon ng iyong pagtatanim, saan ka man naroroon sa mundo. Ang aktual na pagtatanim ay maaaring mag-iba depende sa iyong klima. Pero ito ay nagbibigay sa iyo ng ilang ideya kung anong maaari mong gawin sa klimang nasa katamtamang latitude.